Hindi nagbibigay ng sustento ang aktor kung kaya't hindi niya ipinahihiram kay Paulo ang bata. Sabi ko, He's a father, he's an actor, he's a boyfriend. Who is he first? Naiyak ako. Well, I've always wanted to be a... Mahal kita. At ibig sabihin para sa akin noon, hindi ako susuko kahit ano pang mangyari. Huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata na ako nang bahala. Labis pa sa labis ang iyong nagawa. Alam nyo mga kachika, madalas kapag natatanong kung anong klaseng ama nga ba si Paulo Abilino, ang automatic na sinasagot ng mga tao, irresponsableng ama yan si Paulo. Pabayang ama yan si Paulo. Nako, inuuna pa niyan yung kanyang ambisyon kaysa sa kanyang sariling anak. Diba mga kachika? Ngayon si Paulo napakatahimik na tao. Hindi siya expressive. Gusto niya yung family niya is more on private. Ngayon mga kachika, hindi ibig sabihin na hindi siya nagsasalita. Wala na siyang ginagawa. Alay natin kung kagaya lang din siya ng mga karaniwang ama na isinasakripisyo ang pagiging malayo sa kanyang anak para mabigyan niya ito ng magandang kinabukasan. Halina't sabay-sabay nating panoorin itong video na ito para malaman natin kung ano nga ba ang pinakamahalagang bagay para kay Paulo Abilino. July 24, 2010 ay isinilang ni LJ Reyes ang kanilang very healthy na baby boy ni Paulo Abilino. happy kami pareho sa binigay ng God. Parang overwhelmed ka sa saya, pero sa loob-loob parang may kaba kasi yung everything's going good like sa career rin namin. Sobrang saya at excitement ang nararamdaman ni Paulo Abilino noong mga panahong iyon. Sa katunayan ay nag-post pa nga siya sa kanyang Twitter account ng mga katagang, "I am now a certified father. This feeling is overwhelming. Thank you God." Nagkasundo si Paulo at si LJ na pangalanan ang kanilang anak na Ethan Aquillo o mas kilala sa palayaw na Aki, na ang ibig sabihin daw ay strong hero or brave hero. Dagdag pa ni Paulo sa kanyang update sa publiko ay 7.4 pounds lamang si Aki nang ipinanganak. Hindi daw masyadong kalakihan kaya normal delivery ito ng isinilang ni LJ. Samantala, inulan ng kontrobersya ang pagsilang ng sanggol ni LJ sa Amerika nang hindi niya kasama si Paulo Abilino. At sa isang interview nga kay Paulo ay ibinahagi niya na nalulungkot din siya na hindi siya kasama ni LJ nang isinilang si Aki. Ayon kay Paulo ay sinubukan niyang humabol 2 buwan pa lamang bago ipanganak si Aki, pero sa kasamaang palad ay ilang beses din na i-deny ang kanyang application sa pagkuha ng US visa. September 4, 2010, 3 buwan nang nakalipas pagkatapos isilang ni LJ si Aki ay bumalik sila sa Pilipinas. Tago sa publiko ang pagbabalik sa Pilipinas ni LJ at ni Aki. Ayon na rin sa kagustuhan ni Paulo na gawin na munang pribado ang kanilang buhay pamilya. Panayam kay Paulo ay ibinahagi niya sa media kung gaano siya kasaya nang unang beses niyang masilayan at mahawakan ang kanyang anak na si Aki sa personal. Halos maluha-luha daw siya nang makita niya si baby Aki na pangiti-ngiti sa kanya. Madalas niya daw itong kinakausap at kinukwentuhan kahit na alam niyang hindi naman ito sasagot sa kanya. Dagdag pa ni Paulo, ang pagiging magulang pala ay talagang hands-on. Kahit na meron silang yaya o kasambahay, dapat tutok ka pa rin sa pag-aalaga ng bata. Dapat daw ay marunong ka magpalit ng diaper, magtimpla ng gatas o kahit ang simpleng pagpapatulog sa baby. Noong mga panahong ito, hanggat makakaya nila ay inilayo ni Paulo at ni LJ si baby Aki mula sa publiko. Nagkasundo sila na masyado pang bata at inosente ang kanilang anak para pag-usapan na ng media. Matapos ang ilang taong pagsasama, October 2013 ay inamin ni Paulo Abilino sa isang interview na silang dalawa ni LJ Reyes ay hiwalay na. Ayon kay Paulo ay maayos ang kanilang breakup ni LJ at mutual ang desisyon sa kanilang dalawa na tapusin na ang kanilang relasyon. Napunta si Aki na noon ay 3 taong gulang pa lamang sa kustodiyan ni LJ. Pero ni minsan ay hindi naman daw itinigil ni Paulo ang pagbisita at pagbibigay ng sustento sa kanyang anak. Ayon kay Paulo, sa kabila ng masalimuot na kinahinatnan ng relasyon nila ni LJ ay prioridad pa rin nilang dalawa na mabigyan ng magandang kinabukasan si Aki. Hanggang sa sumunod na taon, March 2014 ay ginulat ni Paulo Abilino ang lahat sa kagimbal-gimbal na mga message niya kay LJ Reyes. Sa isang post, sinabi ni Paulo ang mga katagang, "Hey LJ Reyes, would you be kind enough to let me see my son?
I miss him. He needs a father. At dito nga ay may isang follower ni Paulo ang nagtanong sa kanya. Paulo Abilino, matagal nyo na po bang hindi nakikita ang anak nyo? Issue? At dito nga, sinagot ito ni Paulo ng yes, I am desperate. Maikli lamang ang mga salitang ito mga kachika, pero hindi natin aasahan na manggagaling ito sa isang kagaya ni Paulo Abilino. Nakilala natin si Paulo na tahimik lamang at hindi ini-express ang kanyang feelings sa publiko. Pero this time, nagawa niyang ipagsigawan sa lahat ang kanyang nararamdaman, which signifies na talagang nasasaktan siya at miss niya na ang kanyang anak. Pinabulaanan ni LJ sa isang interview ang statement na yan ni Paulo. Ayon sa kanya, ni minsan daw ay hindi niya ipinagdamot si Aki sa kanyang ama. Inacknowledge niya rin na hindi daw tumigil si Paulo sa pagbibigay nito ng suporta financially sa kanilang anak. Hindi nagbibigay ng sustento ang aktor kung kaya't hindi niya ipinahihiram kay Paulo ang bata. Sabi ko, basta tungkol sa bata, wala kaming problema. Bigay ng sustento? Oo naman, wala namang problema doon. Pero mukhang napag-usapan at naayos naman ni na Paulo at LJ ang parental issue na ito na kinaharap nilang dalawa. Dahil 2 buwan ang nakalipas, May 2014 ay tuwang-tuwa ang mga fans sa picture na ibinahagi ng manager ni Paulo na si Sir Leo Dominguez, kung saan makikita si Paulo na kandong-kandong ang kanyang anak habang sineselebrate ang kanyang kaarawan. Noong mga panahong ito ay bulong-bulungan na sa social media na hindi na nagpapakita si Paulo Abilino sa kanyang anak. Gayunpaman, nagpatuloy ang bad press for Paulo dahil patuloy nitong pag-iwas sagutin ang tungkol sa kanyang relasyon kay Baby Aki. For this, he earned the title, Good Boy Gone Bad. Madami din sa kanyang mga bashers ang nagsasabing isang irresponsabling ama si Paulo at walang pakialam sa kanyang anak na si Aki. Pero imbis na patulan ay mas pinili ni Paulo na tumahimik na lamang at tanggapin ang lahat ng mga paninirang ibinabato sa kanya. Mas gusto niya pa rin kasi na gawing pribado ang usapan pagdating sa relasyon nila ng kanyang anak. Sa isang interview nga kay LJ Reyes ay nagawa nitong ipagtanggol si Paulo mula sa kanyang mga bashers. Ayon kay LJ, ni minsan daw ay hindi pinabayaan ni Paulo si Aki pagdating sa financial na pangailangan nito. At sa kabila daw ng pagiging busy nito sa trabaho ay ni minsan daw hindi ito nawalan ng oras para sa kanilang anak. Sang-ayon ba si LJ sa bansag na Good Boy Gone Bad kay Paulo na naapektuhan na ng kasikatan at ambisyon ang simple nilang pagsasama? I don't think na may masasabi ako. Basta kasi for me, importante masaya ako, masaya si Aki, masaya kami. Yun, dapat hindi na yung pinag-uusap. Sabi naman namin masaya kami, siguro time na rin naman to respect din naman our privacy. Noong mga panahong ito ay inakala ng lahat na maayos na ang pagbibigay ng oras ni Paulo Abilino sa kanilang anak ni LJ Reyes hanggang nang makalipas ang 3 taon. May 2017 ay inulan na naman ng kontrobersya ang relasyon ni Paulo kay Akio. Sa isang interview kasi ay natanong si LJ kung nagagawa pa bang hiramin ni Paulo sa kanya ang kanilang anak na si Akio. Mula ay oo ang sagot ni LJ, pero bigla din kaagad itong kumabig at sinabing medyo busy daw talaga kasi ngayon si Paulo. Kaya imbis daw na hiramin ay binibisita na lang daw ni Paulo si Aki sa kanilang bahay. Sinasabi sa Ala, makikita ka doon na hindi mo gusto makita. Hindi naman. Okay naman sa akin makita siya. Talaga ba? Okay ba? Oo naman. Kumusta na kayo ngayon? Okay naman kami. Paano okay? Na lahat-lahat? Oo, okay naman lahat. Nakikita naman niya si Aki, diba? So, nahihiram na niya si Bagay? So far, oo. Ano lang, medyo busy lang talaga siya ngayon. Pero ginagawa niya, binibisita na lang niya si Aki. Bakit na lang siya? Ano ginagawa niya? Busy po siya. Binibisita niya si Bagay? Oo, binibisita niya si Aki. Sa bahay mo? Hindi nga lang niya hinihiram. Hindi kasi minsan, mas sobrang busy niya ata. So minsan sa school na lang. So binibisita niya. Nagkikita nga kami. Okay naman. Ang datong, give ng datong. Huwag na natin pag-usapan yun. Pero, nagbabati kayo? Basta okay kami. Pag nakikita kayo sa school? Sa kaparehong taon ay marami rin ang natouch nang mag-guest si Paulo sa Tonight with Boy Abunda. Nag-refuse din itong mag-comment nang tinanong kung patuloy
patuloy pa din ba ang pagsusustento ni Paulo financially sa kanilang anak. At dahil nga sa interview na ito ay inulan na naman ng kaliwat kanang pambabatiko si Paulo. Binansagan na naman siya ng mga tao na irresponsabling ama at tanging sarili lamang niya ang kanyang iniisip. Mahal kita. At ibig sabihin para sa akin nun, hindi ako susuko kahit ano pang mangyari. Ano bang ibig sabihin nun sa'yo? Pero pinabulaanan lahat ni Paulo ang mga statement na ito ni LJ. Ayon sa kanya, ni minsan daw ay hindi siya nawalan ng oras para sa kanyang anak at patuloy pa rin daw ang kanyang pagsusustento dito. It's not, it's like you're asking for my side and you'll quote something that could be against or could trigger or could offend or could ask an answer from the other side. It's patuhan lang yan eh. It's not, at the end of the day, it's not affecting each, more than it's affecting each partner, it's affecting the kid. Plus the kid has classmates, may mga magulang yung classmates, and he has friends, and he'll eventually grow up and probably see these things, and it's not good for the kid. So, yeah. When was the last time you saw? Yan lang. Okay. Sa isang interview nga sa Tonight with Boy Abunda ay natanong si Paulo kung ano ba ang kanyang pipiliin, ang maging aktor, ang maging ama o ang maging isang boyfriend. Dito nga ay hindi niya napigilan na maging emosyonal. Wala ring pag-aalinlangan nang sinabi niyang mas gugustuhin niya ang maging isang ama kaysa sa pagiging aktor o pagiging isang boyfriend. Ang problema nga lang daw talaga niya ay medyo komplikado ang mga bagay-bagay. He's a father, he's an actor, he's a boyfriend. Who is he first? Naiyak ako. Well, I've always wanted to be a father first, but maraming komplikasyon, maraming misunderstanding. Yeah, I've always wanted to be a father first. Yeah, I've always wanted to be a father first. Sa totoo lang mga kachika, dito sa interview na ito, talagang pinabilib ako ni Paulo Abilino Kasi halos lahat ng kanyang mga previous interviews before, lagi niya sinasabi kung gaano ka-importante sa kanya ang pagiging isang aktor. Yun daw yung kanyang pangarap, yun daw yung kanyang priority, yun yung pinahahalagahan niya sa lahat. Pero sa interview na ito mas pinili niya ang pagiging isang ama ni Akiyo kaysa sa pagiging aktor. Which shows mga kachika na talagang willing siyang isakripisyo kahit ang kanyang pangarap para sa sariling anak. Sa katunayan nga niyan, sa ginanap na 46 Metro Manila Film Fest Festival noong December 2020 ay idinedicate ni Paulo Abilino ang kanyang pagkapanalo na Best Actor sa kanyang anak na si Aki. Ayun, sorry. Thank you Kylie and Mark. And salamat sa lahat ng bumubuo ng MMFF and MMDA. Salamat. Kumapit lang tayo, lumaban lang tayo. At sigurado akong darating ang panahon sa hindi malayong kinabukasan, nagiginahawa ulit mga pamumuhay natin. So thank you so much. And this is for you, Aki. At nung sumunod na taon, July 2021, ay nagpost si Paulo ng mga throwback pictures ni Aki noong ito ay baby pa sa kanyang Instagram account. Sa caption nga nito ay sinabi niyang, "Happy birthday to my forever baby Aki. I want nothing but spend more time with you and be with you growing up. I love you forever." Promise! What? Promise! Do it properly. Promise! Do it properly. Okay. Stop promise! Dahil nung taong ito ay papunta na rin si LJ at si Aki sa Amerika, ay niregaluhan ni Paulo ang kanyang anak ng isang bagong computer. Bukod sa ito ang kanyang birthday gift kay Aki, ay gusto niya ring maggamit ito ng kanyang anak upang magkausap pa rin sila kahit ito daw ay nasa malayong lugar na. Sumunod na taon, April 2022, ay personal na binisita ni Paulo Abilino ang kanyang anak na si Aki sa New York. Kumalat ang mga larawan kung saan makikita natin na magkasama si Paulo at si Aki at nagbabanding habang naglalakad sa New York.
Meron ding video kung saan mapapanood natin na sinusundo ni Paulo ang kanyang anak mula sa eskwelahan nito. Ayon kay Paulo ay tuwang-tuwa siya nang makita ang kanyang anak na nagbibinata na. Iba na daw kasi ang mga interest nito. Kung dati daw ay puro toys ang pinabibili nito sa kanya, ngayon daw ay PC games na ang mga kinahihiligan nito. Kaya nga daw ang paglalaro ng games ang kanilang nagiging bonding time ng kanyang anak. My hair color is blue. It changed to green now. It's blonde now. At nito nga lamang, December 2023 ay may kumalat din video kung saan makikita natin si Aki na binubuksan ang isang PlayStation 5 na iniregalo sa kanya ng kanyang ama na si Paulo. Kitang-kita ang saya at excitement sa mukha ni Aki. Ito daw kasi talaga ang kanyang Christmas wish mula sa kanyang ama at talagang hilig na hilig din daw kasi nito ang paglalaro. Paulo Abelino sent a Christmas gift to his son. Aki then thanked his dad for the gift. Yes, thank you. Check who that came from. No way. And it has a Spider-Man game with it too. Hey, I can't. Open it. Rip it. Thanks, Dad. Love you. Smile. Ngayon matapos nating mapanood itong video na ito mga kachika, marirealize natin na madaming beses na pala nating nahusgahan si Paulo Abelino tungkol sa kanyang pagkakaroon ng anak. Madalas siyang sinasabihang irresponsable, hindi nagbibigay ng oras sa kanyang anak, hindi nagsusustento. Pero dahil tahimik na tao lamang si Paulo at lahat ng tungkol sa kanyang pamilya ay mas pinipili niya gawing pribado, ay hindi niya pinapatulan lahat ng pambababash na binabato sa kanya. Pero ni minsan ba naisip din natin kung ano ba yung sakit na ini-endure niya sa araw-araw nang siya ay malayo sa kanyang anak. Malay ba natin kaya si Akiyo ay na kay LJ ngayon dahil nagparaya lang si Paulo Abelino. Pero overall, ito ang mga ebidensya na ni minsan ay hindi pinabayaan ni Paulo ang kanyang anak na si Akiyo. Gabi-gabi silang nag-uusap at ni minsan ay hindi siya tumigil sa pagbibigay ng financial assistance kay LJ pagdating sa pangangailangan ng kanilang anak.